Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, humirit pa rin si Senator Marcoleta kay Vice Ganda. Opo mga kabibig. At tinawag pa niya itong si Raulo. Nako! Kahapon, tinawag niyang walang hiyang taong yun. Ngayon, si Raulo. Hala, Marcoleta sa komedyante, patawa na di nag-aalipusta. Matatanda ang ginawang katawanan ng isang komedyante si Senator Marcoleta dahilan para tanungin ang senador kung hindi ba posible na magpatawa nang hindi nag-aalipusta ng tao. Tama na naman si Senator Marcoleta, no? Katulad ng Roderick Paulate, di ba, comedian, comedy actor, versatile, na nagpapatawa. Pero wala naman siyang inaalipustang tao. Sino ba? Dolphy. Di ba? Yung mga sikat na comedy actors and actresses. Wala namang inalipusta eh. Ngayong bagong breed ng mga comedian, iba nga yatang nauso nila na hindi sila makapagbigay ng kasayahan or mapapatawan nila ang isang tao kung hindi nila ino-okray or minamaliit ang isang tao kung ano man ang merong kapansanan siya. Di ba nakakahiya yun? Di ba? Parang pinauso yan ni Vice Ganda, sabi ng mga netizen. Marami na mga bata ngayon na na-influence ni Vice Ganda na walang respeto. Huwag naman po kayong ganyan ha. Depende na talaga sa magulang kung papatnubayan nyo ang mga bata na kung i-model nila si Vice Ganda, pero dapat alam din nila kung saang boundaries ng mga bata at dapat ang magulang alam din nila na wag yung follow that one kasi hindi maganda. Nasa magulang talaga yan. Well, influence sila ni Vice Ganda, pero pag nandiyan na yung magulang at yung magulang ang magdidisiplina sa bata, wag mong i-follow yan o hindi magandang idolo yan, ay, kailangan talagang may intervention ng mga magulang. O eto kabibig ha, naku, sirang-sira talaga ang pangalan ni Vice Ganda. Kanina, ang trending news na si Heart Evangelista na daw ang bagong endorser ng McDonald's. Marami na rin mga netizen na ayaw kumain sa McDonald's. Naku, pati mga brands, pati mga endorsements ni Vice Ganda. Ayaw ng tangkilikin na maraming Pilipino. Paano na yan? Eh di, lugi si Vice Ganda, malulugi din ang management ni Vice Ganda. Diba kabibig? So heto mga kabibig, ang another banat ni Senator Marcoleta na hindi pa rin natapos si Senator Marcoleta. I think Vice Ganda needs to apologize, Senator Marcoleta. Kasi hindi naman, di ba, senador yun eh, tapos ginamit mo sa joke-joke mo, tapos hindi ka nagsabi na, senador, gamitin ko yung pangalan mo ha, wag kang magalit ha. So ito kabibig, manood tayo sa reaction ni Senator Marcoleta. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yan eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Hindi na iniisip ng mga gambling sites na sira ulo yung ginamit nila. Mga endorser hindi. Nako, si Vice Ganda pa ito? Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan. Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya. Isang di ba si Ai de las Alas, comedy queen. Hindi nga yan nagpapatawa na kung saan may minura or minaliit ang isang tao. Hindi. Minahal siya dahil sa kanyang way of delivering his comedic side na kung saan, I think, it's all about her. Kung magpapatawa siya, puro sa kanyang sarili. Parang inuokra niya kanyang sarili. Diba? Mas effective yun. Diba? hitin mong gawain
isang lehitimong profesyon. Mm. At talaga naman kailangan ng isang lipunan. Alam mo naman, puro lang tayong kalungkutan Hindi naman. naman pa pwede yun. Wala bang... Tama. Di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para Oo. alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta. Pinilit mong magpatawa. So, hindi ka marunong magpatawa. Kung pinilit mong magpatawa gamit ang ibang tao, alipustahin mo yung ibang tao, so it means hindi ka marunong magpatawa in a natural way. So wala kang talent sa pagpapatawa. Kasi you bully that person, inalipusta mo, ginawa mong topic para pagtawanan. So hindi ka marunong sa comedy. Di ba, Kabibig? Panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka pa makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? True. Agree. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talaga. Wala bang kamag-anak na magpapayo? Nako, pati kamag-anak damay na. Pati, ang tawag dito, pamilya na to a wake-up call for the family na, wala bang magpapayo sa taong ito na, wake up, marami ka na sa saang tao. Diba? Ang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Diba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay. Siya nga, may problema siya sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Agoy. Eto na. Grabe. Nako, paano yan? Vice ka na, ikaw talaga today. Wala na talagang iba. Pinatutunguhan dito. May problema sa sarili, hindi mo alam kung babae o lalaki ka. Nako po. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapos-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. May respeto dapat. Dapat may respeto, mga kabibig. Yun ang pinakamalaking importansya. Kasi you're working very hard, tapos kung wala kang respeto sa mga tao na sa palibot mo, of course, hindi ka asenso ka nga, pero maraming taong galit sa'yo. Ito naman komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Grabe ito, ito. Ano bang kwento? Yan, sa pool si Vice Ganda. Ano ba naman yan? Puro Vice Ganda, bugbog na nga yung tao, sabi dito. Sa Efeso 4:29, huwag lumabas sa inyong bibig anumang salitang mahalay, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang makinabang ang mga nakikinig. Kawikain 26:18-19, gaya ng taong nababaliw na nagpapahilagpos ng mga apoy, gayon ang taong nanininglang sa kanyang kapwa at nagsasabing, ako'y nagbibiro lamang. So, madaming mga Bible verses ang tawag ito. Ibinigay ng mga netizen para ano ba? Grabe ang mga netizen na, in fairness ha. I don't know kung konti lang bang pumabor kay Vice Ganda or feeling perfect kasi si Vice Ganda. Diyos ko po, puro ritoke naman yan. Ba ang tunay na ganda? Kadiri naman. Bakit ba tinawag na Vice Ganda? From Tumay Lucinario. Ito pa. Daming mga komento ng mga netizen ha.
Hindi ba pasok sa cybercrime about paninira ng dignidad? I don't know, hindi naman mention ni Senator Marcoleta dito. Ito pa. Siguro kaya ganun ang joke ni Vice na matatawa ka ba pag ang mukha nito ang nakita mo, which is Marcoleta kasi ang nagpasara ng ABS-CBN na nawala sila ng trabaho during that time. Kaya ganun ang joke ni Vice. Naalala niya, nawalan siya ng trabaho. Hindi naman nawalan ng trabaho si Vice ganda. Diba? Diba? Ito pang sinabi, huwag kang magmamalinis Marcoleta, isa ka din. Imagine lahat sinabi ni Vice galing yun kay former president, tapos big deal agad sa inyo. Okay sana kung gawa-gawa ni Vice, lahat yung narinig namin sa balita. Hay nako mo. May mga lumalaban din kay Vice ganda. So yun kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for the day. Ano ang iyong reaksyon hinggil sa mga bagong pasabog at bagong reaksyon ni Senator Marcoleta na si Vice ganda? Di ba may problema na siya sa kanyang sarili, hindi niya alam kung babae siya o lalaki. Tapos wala bang pamilya or close friends ang pwedeng mag-advise sa kanya? Kailangan ba talaga kung maging komedyante ka ay mag-alipusta ka ng tao? Yun ang mga katanungan ni Senator Marcoleta ba na maghintay tayo. Baka may apology si Vice or komento hinggil dito. Kasi nagka-connect ng lahat. Ang dami na, may nakita nga ako Zumba instructor din yon, nag-react din sa statement ni Vice ganda about sa Zumba. O si Sabrina M, nag-react din. So madami ng mga taong nagre-react ngayon hinggil sa mga jokes ni Vice ganda. Sabi ng iba, Vice, yung mga jokes mo, sa comedy bar mo nalang dalhin. Huwag na lang sa Araneta or sa malawak na influencing other people. Pero ganun pa rin kapag nasa comedy bar, may mga nagvi-video, may i-upload, ganun pa din. Diba? So, kailangan na, careful na si Vice ganda sa mga jokes niyang bibitawan na hindi mag-aalipusta or magbubuli ng tao. Ang tanong, kailan ba natin makikita ulit si Vice ganda sa TV? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.